Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy pong nagdadala ng malawakang pagulan at mga pabugso-bugsong hangin ang Bagyong Christine sa malaking bahagi ng ating bansa. So unahin muna natin itong mga pagulan dulot ng Bagyong Christine. So narito po ang pagtaya ng pag-asa sa mga posibleng pagulan maaaring dulot ng Bagyong Christine. Ito po ay 24-hour accumulated rainfall o mga pagulan sa loob ng 24 hours. So ayon sa pag-asa, meron pa rin tayong inaasahang intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pagulan o malawakang pagulan dyan po sa area ng Cagayan, Isabela, Aurora, kasama po dyan ng Apayao. Yan po yung general direction na pupuntahan ng Bagyong Christine. Patuloy pa rin po yung ating mga hanggang torrential rains dyan po sa area ng Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantalang posible naman yung ating mga heavy hanggang intense rains o yung ating 100 hanggang 200 mm na pagulan dito po sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, maging dito sa Ilocos Region, kasama na rin po dyan ang Rizal, Albay, maging dyan po sa area ng Sorsogon. Magpapatuloy naman ang mga posibleng moderate hanggang heavy rains dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, kasama na rin po dyan ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama na rin po dyan ang Marinduque, Romblon, Calamian Group of Islands, kasama na rin po dyan ang Masbate, at ang northern portion o hilagang bahagi ng Samar, dyan po sa may Eastern Visayas. Bukas magsiship po yung ating malalakas na pagulan sa western section na ng Luzon. Posible po yung mga intense hanggang torrential rains sa area po ng Pangasinan, Zambales at La Union. Yan po yung mga oras na tumatawid na o nakatawid na ang Bagyong Christine dito po sa ating mainland Luzon. May mga posibleng heavy hanggang intense rains naman tayong aasahan dito po sa area ng Ilocos Region, sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Bataan. Magpapatuloy din bukas ang mga moderate at kung minsan heavy rains dyan po sa may area ng Tarlac, Pampanga, kasama na rin po dyan ng Nueva Ecija, Bulacan, maging dito sa Metro Manila, kasama rin po dyan ang mga karatig lugar ng Metro Manila, ang area ng Cavite, Batangas, maging dito sa may area ng Occidental Mindoro. Ngayon, kung sisilipin naman natin itong ating satellite image para sa ating mga pagulan, pinapakita dito yung ating makakapal na kulapan na mayroong mga posibleng intense hanggang torrential rains. Narito po ang center o gitna ng Bagyong Christine. Papunta po yan dito sa area o general area ng Northern Luzon. Mapapansin nyo, meron ditong matataas na mga kaulapan. Ito pong mga dark gray. Yan po yung ating mga possible intense hanggang torrential rains. Malapit po yan sa gitna ng Bagyong Christine. Pero ito pong general area ng Bicol Region at Quezon ay sumasabit pa rin po doon sa ating napakalalakas na mga pagulan o yung ating malawakang pag-ulan. Pero kasabay nga ng unti-unting paglapit ng Bagyong Christine dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, aakyat din po yung mga bulto ng mga kaulapan na yan at mga pagulan. So maapektuhan po niyan ito pong general area ng Northern Luzon at Central Luzon. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na posibleng dala ng Bagyong Christine kasabay ng pagtawid nito sa ating landmass ngayon hanggang bukas. Pero again, dahil nga sa lawak ng Bagyong Christine, halos sakop po nito ang malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan ang extreme northern Luzon at ang ilang bahagi ng Visayas. So posible rin tayo makaranas ng malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin kahit malayo po tayo sa mismong gitna o sentro ng Bagyong Christine. Pero again, yung ating critical moment para sa pagtawid ng Bagyong Christine ay mula ngayon hanggang bukas. Lalong-lalo na po dito sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang Bagyong Christine po ay nasa tropical storm category pa din na may lakas na hangin na umabot sa 85 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 105 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 155 km ang layo eastern section ng Kasiguran, Aurora. So nandito po yan sa dagat pero napakalapit na po niyan sa ating landmass or kalupaan. So posibleng mamayang gabi, yan po ay maglandfall dito po sa may general area ng Isabela or Cagayan area. Patuloy nga itong kumikilos pa northwest sa bilis na 10 km per hour o hilagang kanluran patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Again, napakalawak pa rin po ng Bagyong Christine na may diametrong umabot sa higit 1,500 kilometers. Yan po yung kanyang kabuuang sirkulasyon. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Sa kasalukuyan nga, ang Bagyong Christine ay nasa tropical storm category. Pero base dito, posible pa yung bahagyang lumakas bago pa man yan maglandfall or tumama dito po sa may area ng hilagang bahagi ng Luzon. Posible po yan tumungtong sa severe tropical storm category. Ito po ay posibleng tumama sa lupa or maglandfall mamayang gabi. Mas maaga po yan maglandfall if ever sa Isabela po yan maglandfall or mas late naman ang bahagya if ever dyan po sa may area ng Cagayan. Either way, ito po ay tatama dito sa hilagang bahagi
ng Luzon. After po niyan maglandfall, babaybayin po niyan ang hilagang bahagi ng Luzon palabas dito sa Ilocos Region, patungo dito sa may West Philippine Sea. Posibleng sa Friday, nandito na po yan sa may tapyas na bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility as a severe tropical storm. Again, dahil nga may incat at tapyas yung Philippine Area of Responsibility natin, banda dyan, kahit po nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, aabot pa rin po sa atin ang wind field o yung sirkulasyon ng Bagyong Christine dahil sa lawak nito. So maaaring may mga tropical cyclone wind signals pa rin ang pag-asa kahit na makalabas na po ng ating PAR, ito pong Bagyong Christine sa ilang bahagi ng ating bansa. At again, balikan natin itong kulay dilaw na ito na may lawak na sumasakop mula extreme northern Luzon hanggang dito sa ilang parts ng Mindanao. Yan po ang area ng Caraga, dyan po sa may area ng Bukas Grande, kasama po dyan ng Siargao at Dinagat Islands. Sakop din po nito ang malaking bahagi ng Visayas at Mimaropa, except lang dito sa mainland area ng Palawan. So ito po ay at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin ha. So may mga areas po na mas malakas pa sa 39 kilometers per hour ang bugso ng hangin. Lalong-lalo na if mas malapit po kayo sa gitna or center ng Bagyong Christine. Dahil po sa bahagyang paglakas ng Bagyong Christine kaninang umaga, nagtaas na po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang pag-asa sa malaking bahagi ng Luzon. Ito po ang general area ng extreme northern Luzon, buong northern Luzon, kasama po dyan ng central Luzon, maging dito sa Metro Manila, kasama na rin po dyan ng Calabarzon, except ang area ng Cavite at Batangas na nasa ilalim sa signal number 1, maging dito sa malaking bahagi ng Bicol region, except naman dito sa area ng Sorsogon na nasa signal number 1 na po. Ito pong mga areas na kulay dilaw o yung mga areas na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ay posible pong makaranas ng masungit na panahon, malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin na directly associated sa Bagyong Christine. Samantalang nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng pag-asa dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa, except po dyan sa mainland Palawan, malaking bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Central Visayas, maging dito sa area ng Masbate, kasama na rin po dyan itong Western Visayas, ito pong itaas na bahagi ng Negros at mga isla dyan po sa may area ng Panay. Meron pa rin tayong signal number 1 dito po sa may area ng Bukas Grande, Dinagat at kasama po dyan ng Siargao Islands dahil nga sa lawak ng circumference o sa lawak ng sirkulasyon nitong Bagyong Christine. Meron din po tayong mga ilang-ilang pag-ulan dyan po sa mga area na yan at may kasama rin pong pabugso-bugsong hangin. So unti-unti na nga pong lumalapit ito pong Bagyong Christine sa ating kalupaan o landmass. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng peligro o hazards na maaaring idulot ng pagdikit at pagtawid ng Bagyong Christine sa ating kalupaan ngayong magdamag. Again, ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at always makibalita sa inyong local LGU at DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. So minsan may mga butas po yung ating mga kaulapan o may mga pagkakataon na humihina o minsan nga tumitigil pa yung ating mga pag-ulan. Again, hindi pa po tapos yung epekto nito pong Bagyong Christine. Magpapatuloy pa yan bago magsimula ang weekend. Kaya doble ingat pa rin po tayo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.